question is, where are the best investment options at this time? Okay. Po, what are, not where po, what are the best investment options at this time? Mas maganda siguro kung ipakita ko sa kanila itong, wait lang ha. Wait. There. Kumbaga to summarize, para mas maintindihan din ng Vita people, kasi hindi lang sapat na alamin saan ba magandang mag-invest. Maganda maintindihan natin, how do you invest? Okay? Para mas maintindihan, tama ba yung paraan ng pag-invest? You know, yung pinag-usapan nating 5 scopes of financial planning. Okay? Ito yung pinaka-summary. Okay? In order for us, lahat tayo magkaroon ng mas matibay na financial foundation, there are 2 basic principles that all of us should have. One is investing. Okay? So sa investing, ang main objective mo, palakihin yung pera. Okay? May pera ka na, kailangan mong palakihin. Kailangan maintindihan natin, when you invest, there are 3 basic elements that you need to understand. 1, yung time. Yung time element should be medium to long term. Hindi pwede nasasabihin na ay mag-i-invest ako pero pang 2 months lang. Ay hindi po investment yon. Kailangan pag sinabi mong investment, medium to long term, 5 to 10 years. Kailangan yung capital mo around 100,000 pataas. Kailangan knowledgeable ka. Kung hindi ka knowledgeable, kailangan meron kang financial advisor na magbibigay sa'yo ng enough information para maiwasan nga po yung mga scam. That's why kami dito gumagawa kami ng financial literacy program. Now, you are given options. Ito yung tanong niya. Ano option? Pwede mo ilagay yan sa bangko pero hindi kumikita. Mababa pa sa inflation rate ang pwedeng kitain. So, one very practical option is through bonds and equities. Ito yung mga variable investments. Okay? So, marami naman po yan. Pagka ganitong klase ng investment, mayroon ding risk. Okay? So, hindi naman ito laging kumikita lang. Meron talaga din siyang risk. Ano yung risk? Meron ho siyang fluctuation. So, pag sinabi yung market fluctuation, ayan ho siya. Minsan tataas, minsan bababa, akyat, baba. Kaya nga, importante na 5 to 10 years ang iyong time frame. Para kahit bumaba, umakyat, hindi ka nagwo-worry. So yun po yung prinsipyo ng investing. The other one, sabi ko nga sa inyo, 2 principles for us to have a strong financial foundation. The other one is insuring. Sa insuring, this is the most affordable way to create money. Magki-create ka ngayon ng pera to make sure fund is available when you need it most. Kailan ba natin kailangan ng higit ng pera? Pag nagkasakit. Pag nagkasakit at ang pera mo lang nasa investing, ubos yun. Pero kung ang pera mo meron sa investing, meron sa insuring, pag dumating yung time na nangyari yan, na nagkasakit, diba? Immediately available, may pera. Now, halimbawa naman, dahil sa sakit o because of accident na disabled, kung meron itong principle of insuring, immediately, may pera din na gagamitin. Ito yung sinasabi natin na kapag, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, hindi natin alam, di ba? Pero kung ikaw meron ka nitong principle na to ng insuring, available agad-agad. Okay? O paano naman pag nagkaroon ng emergency? Katulad ng isang kaibigan namin, isang kliyente na nagkaroon ng emergency, nawalan ng trabaho because of pandemic. Dahil meron siya nito, easily we were able to get 500,000 from that policy. So nagamit niya para sa emergency needs niya. Now, paano pag nangyari na na-goodbye? Finish or not finish, sabi ni Lord, pass your paper. Paano maiiwan? Pag meron ito, nitong insuring, may maiiwan sa pamilya. So halimbawa, kumuha ka 10 million o immediately may 10 million yung pamilya. Diba? Konti lang iyak niya, diba? Kasi marami siyang pera. So, of course, gusto natin na
hindi naman magkasakit, hindi ma-disabled, hindi magkaroon ng emergency, hindi rin naman mawala. Pag yun hindi nangyari, ito siguradong mangyayari na ikaw magre-retire. Pag ikaw nag-retire, at meron ka nitong principle na to, may pera ka pagdating mo ng retirement. Kung dito sa kabila, kailangan mo ng malaking halaga at kailangan mo 5 to 10 years, dito sa insuring, immediately available. So, importante po ito. Immediately available. Pag nagkasakit, pag na-disabled, nagkaroon ng emergency, na-dead, immediately available. Doon sa kabila, kailangan mo malaking halaga. Pero dito, sa insuring, pwede ka 5,000 every month. Depende sa'yo kung magkano ang gusto mo. Kahit nga 3,000, halimbawa, gusto mo yung pati anak mo, bigyan mo. 3,000 may mararating. So, depende kung magkano. Okay? Now, dyan sa insuring na yan, irregardless, dito kay investing, may fluctuation pa yan eh. Depende yan sa market movement. Depende yan sa takbo ng investment. Pero sa insuring, whatever is your benefit, immediately available, and that's guaranteed. So in order for us to have a strong financial foundation, dapat po talaga yung dalawa. Kung hindi kakayanin si investing at this time, magsimula muna yung mga iba dyan. Magsimula muna kayo kahit dun sa insuring. Kasi kapag nagsimula kayo dyan, you have the peace of mind. Kung magkasakit, may pagkukunan. Kung na-disabled, may pagkukunan. Diba? O pag na-dead, may pagkukunan ang pamilya. At hindi kailangan ng malaking halaga to have that. So, yun, yung sinasabi. Kumbaga, kaya hindi ako nagbigay ng isang direction lang na saan pwedeng mag-invest. Kasi kailangan maintindihan po natin, Vita People, sa ano yung mga dapat nating maintindihan patungkol sa pag-invest. At ano din yung mga impormasyon na importante para masabi natin na pag dumating yung ganitong problema, ayan, may available funds para sa iyo. Yun, Okay. Ms. Doyi. Okay, thank you so much, Ms. Elsa. Okay, ang siguro ako naman, if you're gonna, kung ako po ay tatanungin nyo, Vita People, ganito, siguro, yung iba ang inaasahan na sagot ay another business. Okay. Kung ako po ang tatanungin ay hindi rin po yun ang isasagot ko. Kasi ang negosyo mo ay First Vita Plus na. Correct. Lalo na ngayon na napakahirap po magnegosyo ngayon dahil nga sa sitwasyon. Walang kasiguraduhan, no? Hindi tayo sure. So, tama rin po yung direksyon na gagawin ko kung gusto ko po na palaguin ang aking pera. So, investment, meaning sa bonds, hindi po sa another business. Okay? Hindi po yun ang gagawin ko. Kasi ganito, normally, ang pagkakamali po ng iba, may negosyo ka na, First Vita Plus, kumikita ka ng maganda, let's say, 30,000 a week. So that's still 120,000 a month. Or depende po kasi, or 100,000 a week. So that's 400,000 a month, no? Tapos ay bubukasan naman ng ibang negosyo na hindi pa naman sure kung doon ay magiging successful o hindi. Ang nagiging ending, yung nasa-save niya o nakukuha niya sa First Vita Plus every week ay nasasayang lang. O minsan nga po ay nauubos lang dahil sa pangalawang negosyo na binuksan. So therefore, ang advice ko rin is the same. That if you are already earning with your business, kasi po, akala natin ang First Vita Plus ay hindi negosyo. Ito ay negosyo mo. Yes. So you are earning money from it every week, every Friday. Sa lahat po ng tinrabaho mo, from Monday until Saturday, you'll get it on next Friday. So every week po yun ay meron kang nakukuha na pera. Kaya ang dapat gawin po ay i-secure na siya. So dalawa, tama. The foundation para po maging financially sound, okay, is that you have a very good foundation. And that is correct, investment and insuring. Kasi ito po yung dalawang bagay na, okay, alam mo po, sa investment, ikaw po ay mag-i-invest sa mga korporasyon ng ibang tao. Okay? Bonds, for example. Ako personally, I only invest, meaning I only put my money on bonds and
shares, okay? Bumibili po ako shares and bonds ng mga top 10 corporations in the Philippines. Doon ko lang po nilalagay yung perang pinaghihirapan ko kasi para po sa akin, yun po ay sigurado. Okay? But it is really a long-term thing. Hindi po yung kailangan ko in 2 months time. Hindi po ganun ang pag-i-invest. Ang investment would be like minimum really of 5 years and above. Kung kailan po nyo kinakailangan, mas mahabang panahon, syempre po, mas malaki po ang magiging return. But tama po, fluctuating siya. Hindi naman po ibig sabihin ay palagi na lang na maganda po ang magiging interest rate, ganyan. Sa merkado, sa market, bumababa rin po siya. O kaya nga po kinakailangan yung window na 5 to 10 years para po meron pa rin time to recover if ever. Okay? So, and then insuring, tama po yun. Kinakailangan po, we have to make sure na kahit naman po anong mangyari, meron po tayong mga policy na i-cover tayo. Lalo na po ngayon, may mga policy po na, dati po, yung insurance is insurance only. Ngayon po, nag-iba na rin nag-evolve na rin yung insurance company. Siguro po, nakita nila na maraming takot din na tao na magpa-insure kasi yun na naman, akala nila mamamatay na sila pag may insurance sila. Okay? So, ito po ay ginawa na lang both. Medical, di ba po, coverage, and insurance, and life. So, may mga ganyan na. So, siguro po, ay pipili na lang po tayo kung, depende po sa budget din natin, at depende rin kung kanino natin ibibigay yung pera natin. So, these two, but we really need a financial advisor. Ibig sabihin po, kinakailangan po natin, lalo na po kung hindi po tayo masyadong nakakaintindi kung ano po yung bond, ano ba yung shares, ano ba yung mga ino-offer na treasury bonds, ganyan, iba-iba po. So, kung hindi po natin naiintindihan, kinakailangan po talaga tayo magpaturo. Okay? So, yeah, pareho rin po yung take ko on that. Not to open another business that will, okay, depende po to ha, depende rin sa tao. Ako lang po ito lang po yung opinion ko. If we are already making money from our business, which is First Vita Plus, okay, then put your money on another, okay, which is, yun nga po, sa investing and insuring. Parang ganyan. Yun. So, tama si Miss Doyi eh. For some people, ang ganda na ng kinikita sa First Vita Plus. Nakakatakot po na mag-iisip pa kayo ng panibagong business, lalo na ngayong pandemic. Ang daming negosyo nga na nagsara, di ba? So, at wala ding assurance na mababawi nyo agad yung puhunan. So, mas maganda na palaguin ang business ng First Vita Plus, and then from there, yun, yung dalawang principle ho na yun, very important po yun. And I'm sure, mas magiging matatag. Siguro, ang investing din sa akin ngayon is, kung ano po yung kinikita ninyo sa First Vita Plus, you can also invest it in real estate. Lalo na po kapag pre-selling pa yung property. Pumili rin po kayo ng mga reputable na mga kapartner nyo kasi siya po ang magiging partner nyo ng pera mo. Sa kanya mo ibibigay yung pera mo. So, make sure na reputable yung mga properties na investan mo. Let's say a condominium or a lot na pre-selling pa. Okay? Bago po matapos yung project, halimbawa 5 years, so bayad ka na. Halimbawa kasi hulug-hulugan mo yon, o mag-appreciate na po yung lupa na yun o yung condo na yun, mag-appreciate na. So, kumita ka na doon. Tapos pagkatapos po nun, meron po akong kakilala mga Vita people na nakapag-invest sa mga condominium. Ngayon po ay pinapa-Airbnb o pinaupahan ng long-term, short-term. So, doon po ay kumikita na yung nagkakaroon ka na ng additional income, okay, negosyo over your First Vita Plus na money, okay. Tapos po, sa iyo pa rin yung asset. Sa iyo pa rin yung property na yun. Na kung sakasakaling in the future gusto mong ibenta, mas mataas na ang magiging value niya kaysa sa pagkabili mo. Lalo na po pagka pre-selling, ibig sabihin po ay habang ginagawa pa lang yung project ay binibili mo na kasi hulugan naman yun. Okay? May mga flexi term pa yan na tinatawag. Okay? Lalo na po ngayon, buyer's market ngayon. Kung may additional na pera ka, ibig sabihin po ng buyer's market ay maganda po sa mga bumibili ang market ngayon. Kasi nga po ay bagsak nga po ang real estate, bagsak halos lahat ng negosyo. So ibig sabihin po ay talagang napakarami pong binibigay
na pabor sa mga bumibili ngayon. Okay? So if you have extra money from your First Vita Plus na income, lagay mo sa talagang siguradong 5 years, 10 years ay talagang mahahawakan mo yung pera mo at kikita pa yung pera mo. Okay? Yun. Napakaganda ng naging discussion, Miss Doyi. Okay. Miss Elsa, you're okay pa for more questions? Siguro po we have 4 more questions. Sure. So, okay lang po. Okay. Ang tanong po dito is a car or house an asset or liability? Ang kotse po ba or bahay at lupa ay isang asset or liability? Asset po ay sa Tagalog po ay ano po ba? Pag-aari. Pag-aari, okay, or liability yung pagkakautang, tama po ba? Sa Tagalog. Okay. So yun po yung tanong. Actually, alam mo, for some people kasi, kumuha ng pagkalaki-laki na bahay na ngayon nagkakaproblema on how to pay it. So, like, I know some people, like, yung anak ko kasi, he's working in airlines. So, marami siyang mga kasamahan na dahil mga piloto, so alam nila o kaya ang income nila, so kumuha sila, nangutang sila sa housing loan. Like yung isang friend niya nangutang ng 24 million. And he is paying, he is paying 189,000 every month. Eh biglang, ano naman na nangyari sa airlines, di ba? So wala silang trabaho, walang flight. So nagkakaproblema siya ngayon. Paano niya babayaran? In fact, hindi na niya kayang bayaran. So, kayo na rin magsabi, ang bahay ba liability? Di ba? So, medyo mabigat. Kapag ka hindi ho income generating, it's a liability. Okay? So, kumbaga, pagka doon ho natin ilalagay yung pera, isipin din ho natin, if you have extra, fine, go for it. Pero yung ipapangutang mo, tapos hindi mo alam sasapat ba yung kikitain mo para dun sa babayaran mo na yun, medyo kailangan din kung mag-isip. Minsan, like there was one time, meron hong nag-consult sa akin, nag-early retirement siya, timanggap siya ng 4 million. Out of the 4 million, tinanong ko, ano mga plano mo? Only to find out, 3 million ibibili niya ng bagong bahay. So sabi ko sa kanya, bibili mo ng bagong bahay ang 3 million, nag-early retirement ka, and you're only 52 now. Bago ka pa dumating sa age 65, hindi mo kakasya yung 1 milyon na natitira. Pag ikaw nagkasakit, lalong hindi nakakasya yung pera na yan. So sabi ko, parang hindi tama na yung bulk ng tinanggap mo ay napunta lang dun sa bahay. Una, hindi income generating yon. So magiging problema mo yan in the future. So yung mga ganong bagay, kumbaga, marami kasi dyan sa mga tao na kapag ka humawak ng malaking pera, talagang bonggang-bongga yung bahay. So, medyo alalay lang muna. Pag talagang sobrang okay na yung financial status, then go for it. But in the meantime, lagay lang muna tayo dun sa kung ano yung kaya. Kasi hindi natin alam, baka babya katulad nung office mate nung anak ko na imagine mo, 24 million ni loan. Kasi alam niya, hindi, piloto ako, maganda kita ko. Biglang nawala ang airlines. Diba? So, yun. So, ingat din ho tayo pagdating dun sa sa paglalagyan natin ng pera katulad ng gano'n. Oh, siguro talagang case to case talaga, no? Or depende talaga sa kakayanan. Correct. Kakayanan ng tao kung ang isang kotse ba ay magiging asset, pag-aari mo, o ito ba ay magiging liability, pananagutan mo. So, yun ay depende kung saan ka nanggagaling. Depende rin kung magkano ang iyong kinikita every week, every month dito sa First Vita Plus. So, kung sasabihin natin na ang kinikita mo naman ay sapat para bumili ka ng kotse na magagamit mo talaga sa pang negosyo natin sa First Vita Plus, why not? So, hindi siya magiging liability. Hindi siya magiging pabigat dahil kaya mo siyang bayaran. Exactly. Oo. At saka Miss Doyi
depende sa nature din ng work eh. Like halimbawa sa First Vita Plus, 'di ba? Malaking bagay kapag halimbawa yung sasakyan mo presentable. Oo. Kasi kasama yan sa kasama yan. Miss Elsa, medyo kasi depende rin naman kasi sa anong pangangailangan. So halimbawa, sa First Vita Plus, okay, hindi ako sang-ayon na kakasali pa lang sa First Vita Plus, ay bibili ng kotse. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi ang sinasabi ni Upline ay dapat maganda ang kotse para makakuha ka ng maraming dealer. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi ang ending is, syempre, titingnan mo pa rin kung magkano yung kinikita mo every week na cheque. Kasi, di ba nga sa Path to Financial Freedom natin, may tinatawag na wants, needs, tapos savings. So, ano ba ito? Saan mo ba ito ika-categorize? Kung sa needs, ibig sabihin pangangailangan, kailangan talaga na gawin, na bilhin mo o kinakailangan talaga na tustusan mo kasi hindi ka mabubuhay nang wala yun. Okay? Yung wants is, pwedeng pa mabubuhay nang wala yun, medyo madedelay lang ang pagbili, pero mabibili mo pa rin naman kapag kaya mo na. So, halimbawa ang kotse sa First Vita Plus, napaka-importante niya dahil ito yung maaari mong paglagyan ng mga deliveries mo sa First Vita Plus o pwede rin pang engganyo, no? Pero hindi pa kaagad-agad kung hindi mo pa kakayanin ng cheque mo. So, tingnan natin kung ito ba ay magiging asset mo o magiging liability mo na ibali na ipangutang mo yung magiging panghulog mo every month basta may magandang kotse ka lang. Hindi yun tama. Kasi ang ending nun, baka mahila pa o mabawi pa sa'yo yung kotse mo. So, paano yung naipakita mo na sa maraming tao na meron ka sa First Vita Plus. So, hindi rin siya maganda. No? Hindi rin siya maganda. Kaya, depende talaga kung magkano kinikita mo, then, dun ka mag-a-adjust. Dun mag-a-adjust sa kinikita mo, yung gusto mo. Hindi yung ikaw yung mag-a-adjust sa gusto mo na bilhin, no? Dapat yung gusto mo ang mag-a-adjust sa kinikita mo. Correct, tama 'yun. Kaya nga kailangan doblehin pa yung sipag, Vita people, para yung mga pangarap mo na yan, madali. Kasi pag nakuha mo 'yon, all the more na motivated ka. Mas madali ka din makahanap ng mga tao na maengganyo mo din para yan sa business mo na yan. So in the meantime, kailangan na muna focus ka din muna doon sa business, and then as you earn, yan, unti-untiin mo. Unti-untiin mo, darating ka din doon. Okay? So by that time, hindi na siya liability. Magiging asset mo na yan. Kasi yun na yung gagamitin mo para mas lalo kang ma-motivate, mas lalo mong ma-inspire ang sarili mo at yung mga downlines mo. Diba? Kasi nakita nila, wow, dati OFW o dati construction worker o dati driver, pero wow, grabe ang mga sasakyan. Diba? Iba na, nakaka-motivate na, nakaka-inspire na. Pag yung ganon, asset yun. Diba? Yeah, okay. So, depende talaga kung magkano ang iyong kinikita sa First Vita Plus. Correct. At kung ano yung mga lalagyan mo, yung mga assets na gusto mo o magiging liability ba siya or hindi. Okay? Yeah. So, Ms. Elsa, when is the right time to transfer properties to children? Actually, alam mo, I don't recommend it right away. Why? You know, I have this real story, Ito, true story ito. Mag-asawa, okay? Ang sabi nung ama, iisa lang naman ang anak natin, ilipat na natin sa kanya yung mga ari-arian natin. Sumagot si wife. Sa bagay, siya lang naman yan. Para wala na din siyang iniintindi. So, binigay niya. In-transfer niya dun sa anak niya. Itong anak, nag-asawa. Okay? So, the property is now a conjugal property. Yes, conjugal. Okay? One day, itong anak pumunta ng Nueva Ecija because of a work assignment. And he met an accident there. He died. So, dahil siya'y namatay, sino na ngayon ang may-ari ng property? Si wife. Diba? Now that the wife is the owner of the property, well, initially, yung bahay na kung saan nakatira yung matanda, yung mag-asawa, nandoon din yung anak at yung manugang.
Pero nung nawala na yung anak, natira yung manugang. After 2 years, nag-asawa si manugang. Pero in her mind, alam niya siya na nagmamay-ari ng bahay. Chinugi yung mag-asawa. Nawala ng bahay yung mag-asawa. So, depende talaga eh. Parang it's not really it's not advisable na sa ngayon pa lang ibigay mo na. Sa ngayon. Okay lang din yun if you have so much. Pero mag-iwan ka sa sarili mo para in the event na walang lumingap sa'yo, may pagkukunan ka pa rin. Yes. Oo, pero kung konti lang yan, bahay lang yan, isang bahay lang yan, medyo ingatan mo kasi baka mamaya, di ba, maunang mawala yung anak mo, mapunta dun sa manugang mo, saan ka pupulutin ngayon? But if you have so much, as in talagang sobrang dami na ng iyong mga ari-arian, at parang mas masaya ka na ibigay na lang ito sa mga anak mo kasi hindi ka naman magmumukhang kawawa, marami pa rin maiiwan sa'yo, then fine, okay lang yun na i-transfer. So case to case lagi tayo. Kaya kumbaga, kaya nga pag may hinihingi ng advice, inaalam ko talaga lahat ng mga desire niya, lahat ng angulo, tinitingnan ko yan bago ako magbigay talaga ng advice. Kasi kailangan maging maingat din tayo sa pagde-decide. Baka mamaya, like there was one time, Miss Zoe, nagulat ako, nagpunta sa office ko, naghingi ng advice, only to find out, lahat ng property, sobrang dami ng property. But believe me, bawat property, yung 5 anak ang may-ari. So silang mag-asawa, wala silang pangalan na dun sa lahat ng property nila. Kaya sabi ko, ang bigat ng inang pinasok mong problema. Alam mo ba, kaya nung inisa-isa sa kanya yung magiging problema, talagang bandang huli yung mag-asawa, nagtatalo na, yan na nga sinasabi ko, hindi natin dapat in-transfer eh. So ngayon, silang mag-asawa, wala kahit isang property na nasa pangalan nila. All properties were already transferred to the 5 children, pero bawat property, lahat ng children. So, yun ang mabigat, di ba? Papaano ngayon, halimbawa, isang property, 5 magkakapatid ang may-ari. Instead na property A, para dun kay Juan. Property B, kay Juana. Okay. Property 3, para kay Maria. Ganun sana. Yes. Hindi. Ginawa, property 1, lahat yung 5. Property 2, lahat yung 5. Sabi ko, pagdating ng repair, halimbawa, repair, in the future, i-repair yung property na yon. Ayaw maglabas si Juana, yung 3, okay. O, away na yan. Diba? So sabi ko, mabigat na problema yan. At saka, bakit wala kang tinira sa sarili mo? Paano kapag hindi ka nangingap ng anak mo? Ikaw ngayon na nanlilimos. It's not right. Okay. Diba? So, very true. Very true yan. Kasi akala natin, palagi, may mentality kasi, na yung mga anak natin ang mag-aalaga sa atin kapag aaralin natin sila, dapat makahanap sila ng magandang trabaho, magandang negosyo kasi sila ang mag-aalaga sa atin. Mali po yun. Kinakailangan talaga na mag-ipon tayo at magkaroon tayo ng retirement funds sa sarili natin o assets na sarili natin kasi hindi mo alam na kung ano ang mangyari in the future. Halimbawa po, ang mabait na anak mo, ang napangasawa naman niya ay hindi. So ang ending, ikaw pa yung maape, di ba? So, kawawa naman. Kaya nga po, wag natin i-expect na yung mga anak natin ang mag-save sa atin in the future. No. It is our responsibility to put them into good school, to prepare for their good education, but it is not their obligation to pay us back. Okay? Hindi po nila obligasyon na tayo po ay bayaran ng kapalit. Hindi po. Tayo po ang gumusto na magkaanak tayo. Hindi po baliktad. Okay? So tayo po ang may obligasyon. Hindi po nila obligasyon na tayo po ay i-repay or bayaran. Kaya kinakailangan alagaan natin ang sarili natin. Okay? Kaya marami nga magulang na sumasama yung loob na pinag-aral ko siya. Pagkatapos ngayon, hindi man lang niya ako tulungan. Meron akong mga gamot, hindi pa lang mabigyan. So, para maiwasan yun, pagplanuhan na lang natin. Kasi hindi natin kontrolado yun eh.
Diba? Mabait nga yung anak natin, pero yung manugang naman ay hindi masyado. So, para maiwasan na umiyak ka, diba, sa mga susunod na panahon, mas mabuti paghandaan na lang. Diba? Okay. So, Ms. Elsa, another question. Alin po ang unahin ko sa dalawa? Mag-save muna sa retirement or magbayad muna sa pagkakautang sa credit cards? Oh! Alam mo, yung credit card na yan, pagka binabayaran mo lang yan ng unti-unti, mababaon ka talaga dyan. Hindi ka talaga, ang hirap umalis. Parang kumunoy na tuloy-tuloy kang babagsak. So, ang isang pwede mong gawin, kung meron ka ng pambayad ng full, gawin mo na. Para at least natanggal mo na yung stress mo doon sa credit card na yon. Pero halimbawa, sobrang laki na hindi mo kayang bayaran ng biglaan. Ang fund transfer. Okay? Halimbawa, meron ka pang isang credit card. Marami kasing credit card na pumapayag ng transfer. So halimbawa may utang ka sa BDO. Halimbawa 200,000, hindi nahihirapan kang bayaran ng biglaan. Yung isang credit card mo, halimbawa BPI, tanungin mo kung pumapayag siya ng transfer. Kasi pag tinransfer mo, interest-bearing din yun, pero naka-fix ka na lang. So halimbawa, yung 200,000 babayaran mo halimbawa ng 2 taon. At least 2 taon na hindi na umaakyat yung interest rate. Naka-fix ka na lang. So that is something that you can do. Okay? And then sa susunod, pag nabayaran mo na, ilimit mo na as much as possible. Gamitin mo yung credit card, yung alam mo na ito kaya kong bayaran hanggang ganitong limit. Kailangan talaga may disiplina din tayo sa paggamit ng credit card, 'di ba? And we have to pay on time para maiwasan ang pagbabayad ng finance charges. Kasi isang araw ka lang ma-delay, ang laki na agad ng penalty, ang laki na agad ng finance charge. Kailangan maging disiplinado tayo sa paggamit ng credit card. Okay? Yes. So yung sabihin mo na, anong uunahin? Credit card o retirement? Unahin mo na credit card, baka hindi ka makakatulog dyan. Tapos yung sinasabi ko na mag-inquire ka sa ibang bangko, baka pwede ng transfer. Yun. Mas maganda yun. At least naka-fix ka na lang every month, certain amount na lang ang babayaran mo with that. Yeah. Kaya importante talaga that you live within your means. Exactly. Hindi porket may credit card ka, yan po ay utang pa rin. Utang pa rin na dapat mong bayaran. No? Tapos yung pagbabayad ng minimum, ano ba tawag doon? Minimum amount. Oo. Huwag niyo po, para sa akin, huwag niyo gagawin yon kasi lalong lumalaki ang utang mo. Yun ang gusto-gusto ng mga credit cards eh. Yung magbayad ka ng minimum amount due lang kasi ibig sabihin po ay mas malaki ang kanilang kikitain sa iyo. Okay? Okay, so pay on full if yun po yung dapat. Okay? And pay in full. Okay? Next po, kung ang emergency, this is second to the last, right? Okay, kung ang emergency fund, retirement fund, education fund para sa mga anak mo ay sapat na, are you done saving? Ibig sabihin po ay siguro kung tapos ka na, meron ka na emergency fund, meron ka na retirement fund, meron ka na educational fund, tapos ka na po ba sa pagsasave? Are you done saving? I would say, hindi mo nabanggit kung meron ka na para dun sa risk management. Kasi, yes, if you're done with the education, meron ka na rin investment, pero kapag ka yung risk, hindi mo na manage or to put it bluntly, you don't have a policy that will take care of you in case you're sick. Hindi lang yung simpleng sakit. Paano kung cancer, heart attack yan, di ba? Or stroke. Baka maubos, yung sinasabi natin kanina. Pwedeng maubos yung savings mo. Pwedeng maubos yung nilalaan mo sa pag-aaral ng anak mo. Di ba? So on top of that, maganda na meron ka talaga para dun sa risk management so that when that time comes, may pagkukunan ka. Diba? Meron kang pagkukunan. Hindi mo gagalawin yung mga ibang nakatago. Okay? Well, recently lang, Miss Doy, if I may, few days pa lang ito, nagbe-breakfast kami ni June, biglang may tumawag, wife ng client namin. And she was crying. Oh, sabi ko, bakit umiiyak ka? Tapos sabi niya, si Bogie kasi,
nagkaroon siya ng stage 4 cancer, lung cancer. Imagine mo lung cancer na hindi naman nag-smoke pero nagkaroon ng lung cancer. Umiiyak siya kasi walang-wala na sila. So, pero hindi namin po pwede natanggapin na lang na hindi namin siya madadala sa ospital. Sabi niya ganun. So, kailangan namin siyang dalhin sa ospital. Sabi ko sa kanya, that you have, sabi ko sa kanya, that you have a policy. Sabi ko sa kanya, you don't have to worry. Yung para dyan sa sakit, remember, yung kinukwento ko sa'yo na the way to manage the risk is to have a policy that will take care of you in case you got sick. Sabi ko, now that he is sick of stage 4 cancer, magagamit mo na yun. So, in short, pinadala ko sa kanya lahat ng documents, ibalik mo agad yan sa akin bukas. Sabi ko sa kanya, kasi kailangan, habang nandoon sa ospital si Bogie, na po-process na natin para magamit ninyo. And true enough, napadala niya agad sa akin, and we were able to file the claim. And then, yun, nagamit talaga sa medical. So, lesser ang problema. So, imagine mo kung wala kang pagkukunan na gano'n, saan niya kukunin? Di ba? So, ganun po ka-importante yun. Kaya nga kailangan yung lahat ng yung lahat ng scopes, di ba? Mas maganda yung lahat ng scopes na yon magawa natin. Pag yun nagawa na natin, talagang, I would say, napakapayapa, naging napakaayos. At kahit umalis ka sa mundong ito, di ba? Your children will not be have problem. Magiging maayos ang lahat. Yes, very true. Kung yung 5 scopes po ng financial planning ay nagawa natin, then very peaceful na yung existence mo dito sa mundo. Okay. So, last question, Miss Elsa. Magkano po ba ang kailangan itabi para sa retirement? Okay. Ay, maganda yan. Pag-usapan din natin separately. You know why? Kasi may computation yan, Vita people. Para malaman natin magkano kakailanganin mo na retirement fund by the time you retire. We need to know magkano yung income mo, magkano expenses mo, and then we can compute for that. Okay? Pwede rin naman na sabihin mo na, Miss Elsa, ang kailangan ko by that time na magre-retire, dapat meron na akong 10 million. So we can compute magkano kailangan mong i-save ngayon so that by that time. So you can work backwards, right? Yes, pwede yun. Pero kailangan ho yan talaga, may kumbaga, pinag-uusapan. Hindi, kasi yung ngayon ho, very general eh. So kailangan pag-uusapan yan talaga na, yung halimbawa, kung sino man yung nagtanong, let me know. Tuturuan kita, paano mo yan malalaman, paano mo yan i-compute. Or sa susunod po natin na individual na topics nung 5 na scopes, then maybe you can provide us with the computation, right? Yes, I can do that. Okay. Or mga gusto naman po na maybe can you give us po pala your number if some people would like to request yung personal na assistance nila with financial planning, or if they have questions that we won't be able to entertain anymore because we don't have time anymore. I-flash ko na lang siguro, if I can share the screen, yung last lang na phone number para screenshot na lang nila. Okay. Paano nga, Jit? Para they can, pwede bang i-request natin? Pwede ba? Okay, there. Ibaba mo. Yung, there. Yan. Okay. So, ayan po. May Globe number, may Viber, and yan, yung smart. Globe number, let me read it. Globe number 0977-827-7009. That is Globe and Viber. Okay. And then the smartphone is 0947-540-6123. Okay. To Miss Elsa. Miss Elsa Mendoza Sambalilo. Yan. Okay. Or you can send me a direct message sa, yun, pwede kayong mag-message para mas madali tayong magka-chat. Yan. Okay. Sa mga gusto pang okay, and Vita people, this is for free po ha, wala po tong bayad. Wala pong bayad. Kasi po, tinutulungan lang po tayo ni Miss Elsa, been a good friend of First Vita Plus ever since First Quadrant. Okay, kaya po nag-paunlak rin po siya ngayong araw to. So Miss Elsa, before we end the discussion, what's your last message for our Vita people?
Ayan. So, first, I'd like to say thank you to Ms. Doyi for giving me this opportunity to be able to share this very important topic on financial planning awareness. So, Vita people, napaka-importante po talaga na paghandaan, lalo na po ngayon na pandemic. So, I'm offering my services. Sa totoo lang po, ang daming kumbaga, when I took up my masteral degree, talaga pong naging passion ko na talaga na tumulong sa mga tao in the best way I can. So, through financial planning, tutulungan ko po kayo. So, ang importante lang po, yung makipag-ugnayan lang po kayo para at least alam din natin paano natin ma-address yung mga concerns ninyo. So, we are so thankful because there is this kind of program from First Vita Plus, of course, kay Ms. Doyi. Kasi meron tayong venue na ganito na nagbibigay ho ng mga topics na alam natin na makakatulong sa inyo. Tinuruan kayo ng First Vita Plus kung paano kumita. Diba? Napakaganda na nagiging takbo ng inyong negosyo sa First Vita Plus. Tuturuan ko naman din kayo kung paano nyo mas pangalagaan yung mga kinikita nyo sa First Vita Plus para naman pagdating ng araw, di ba, wala kayong magiging problema. At saka, pag dumating, katulad ngayon, ang dami po talaga na nagkakasakit, nagkakaroon ng mga emergencies. Kailangan po talaga handa tayo. Sobrang importante po na maging financially prepared. So with that, I gave you my number, my Viber, my Smart. You can send me a direct message. Feel free. Wala po tayong wag din po kayong mahiya na, minsan nga may nagtanong sa akin, wala po talaga akong pera, pero ganito po pangarap ko, blah, blah, blah. Pero tinulungan ko pa din. Naging maayos. Diba? So, yun. So with that, I'd like also to say thank you to Jong. Jong was able to coordinate with me. Thank you so much, Jong, for your help. And thank you so much, Vita people. Sana meron kayong natutunan ngayong araw na ito. Thank you so much, Ms. Doyi, for the opportunity. Yes, thank you so much, Ms. Elsa, for sharing all your knowledge about financial planning, lalo na po ngayong new normal.